Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pagbabalik RH.
6:29 ng umaga. Sa oras na to, puntahan na natin mga beshies ang ating topic for today. Nabanggit natin kanina itong, o naibalita natin itong babala ng Bureau of Customs. Pero alam mo kasi, di ba napag-uusapan natin nitong mga nakalipas na linggo yung technologies. Kasi doon, through technologies, parang doon nakakaambag ang social media sa mga pag-iisip ng mga kabataan. Ito naman, social media topic pa rin, pero puntahan naman natin yung mga nabibiktima na mga kung ano-anong mga karahasan, scam online. Ano, napakadali na makipagkilala gamit ang social media, messaging apps at online dating platforms. So napakadaming tawag ito channel online kung saan pwede kang talagang i-scam nitong mga scammer. Meron tayong messaging apps, online dating platforms. Marami ang nagkakaroon ng bagong kaibigan, relasyon at maging asawa sa pamamagitan ng internet, which is totoo namang mga nangyayari. Di ba? Ngayon uso na ang vlogging, ang dami naman mga nagpapatunay about yung iba na makapangasawa ng iba, like foreigner. Ang dami naman kasi makakapagpatunay. Kaya ang dami ding na mayroong fairy tale online. Na parang kahit paano, meron naman talagang natutupad na wish, di ba? Yes. May ano naman talaga, may mga nagiging successful din dito sa mga dating apps na to, ganun. Nakakahanap sila ng kanilang true love na hanap nila online. Pero kasabay ng pag-usbong ng online connections ay ang pagdami rin ng mga manlolokong ginagamit ang love bilang paraan upang makapanloko. Alam mo kasi, yan na yung kahinaan ng iba lalo na yung mga nabanggit ko kanina na hopeless romantic. Yung mga ano ba, naghahanap talaga sila beshi ng pag-ibig, kalinga, di ba? Yung iba naman kasi open sila na nasa dating app sila, di ba? Lalo na kung beshi, kung parang yung binanggit ko nga kanina, yung kung paano magsalita yung kausap mo, yung parang talagang mapapaniwala ka na, totoo talaga yung sinasabi niya. Parang love niya na talaga ako. Kaya magpapadala siya ng something, di ba? Alam ko sa Blue App, may ganito na din Oo, meron ganyan sa Blue App. Oo. Isa sa mga ito ay ang tinatawag nga po nating love scam o yung romance scam, kung saan ang pangunahing target ay ang emosyon. Ito binabanggit ni Beshi, emosyon at tiwala ng isang tao. Parang nauhook ng scammer yung emosyon at tiwala ng isang tao through those words, di ba? Kamakailan nga ho ay nagbabala po ang Bureau of Customs, yung binabanggit namin kanina, sa publiko laban sa dumaraming kaso ng ganitong uri ng panloloko. Ayon po sa ahensya, may mga scammer na nagpapanggap na dayuhan o taong nagtatrabaho sa ibang bansa. Makikipagkaibigan, yan, dyan nagsisimula yan. Single ka ba? Ganto, kamusta ka? Ilang Tapos, taon ka na? nakakainis dito laging parang itong mga scammers na to, Pinoy to, usually, di ba? Usually, oo. So talagang kung foreigner talaga tong mga to, ibig sabihin alam nila na madaling mabiktima ang mga Pilipina. Pero Beshi, meron nga yung nakwento ko sa'yo off air. May kakilala ka? Oo, may kakilala ko. Yung ginawa naman sa kanya, ang pakilala, foreigner. Oo. Tapos, doon nag-start na nakipagkaibigan yung Pero ang nakakaano dyan, nabanggit mo kanina, parang ginamitan ng AI. Oo, kasi parang nag-try sila mag-video call. Tapos halatang-halata mo talaga, Beshi, na parang itinapat lang yung camera sa isa pang screen na yun, may itsurang pang foreigner. Oo, tapos pero halata mo naman na AI generated. Yung nakakaano kasi yung iba naman sa mga kasamahan ay mga kababayan natin na muntik ka mabiktima, ay wise din naman kasi yung iba. Sabi, video call muna tayo para sure. Pero mas wise ang scammer nagamit ng AI. Madalas nga ho, ilang linggo o kahit ilang buwan na nakikipag-usap sila upang makuha ang tiwala ng biktima. Syempre, para hindi naman, siguro, para hindi agad magduda. Yan. Kapag nabuo na ang emotional na connection, sa kanila sasabihin gusto nilang magpadala ng
mamahaling regalo. Gaya ho ng cellphone, alahas, laptop, branded na bag, Ayun. o malaking halaga ng pera bilang surprise, di ba? Oo. Yan na ay, Red flag na yan. Oo, gusto kong iparamdam sa iyo na Ayan. importante ka sa akin. So magpapadala ako ng something special para sa iyo, 'di ba? Pero so, kasi, dun na. kaya siguro nabibiktima yung iba. Kasi totoo naman yung iba, nandun yung kanilang love language. Kasi sa pagbibigay ng regalo. Giving gifts. Pero siguro wala na, go ka lang siguro. Pero kapag nandun na tayo sa oras o time na talagang hiningan ka na niya ng pera. Oo, sa point na sasabihin niya na, pwede bang ikaw magbayad ng ganito, ganyan? Nagpadala ako ng ganito for you, pero kailangan mo nang bayaran daw dito kasi nga hindi i-release pagka hindi ito nabayaran. Pwede bang ikaw muna magbayad? Ayan. Ang nakakatawa dyan, yung kinuwento mo sa akin offline, off-air, yan na yan yung parang scam. Senyales na yan eh. Yan na yan yung babala mismo ng customs. Oo, yung na may mga ganon. natetenga sa Oo. kanila, naka-hold. Oo, Ganyan ano. Yung banggit nga raw sa kanya, naka-hold daw yung yung item, yung parcel na para sa kanya. So kailangan bayaran ng something. Kung hindi ako nagkakamali, Beshi, ang hinihingi sa kanya noon ay nasa 40,000 something. 40 mil, Diyos ko. Tapos doon, nakatunog na siya. Sabi niya, ay hindi, scam to. Tinigilan niya na yun. Ayun. Blinak niya na yung number na yun, di ba? So katulad ng kaibigan ni Beshi, sana ganun din ang inyong gawin kasi kapag ganyan na, ay dyan na po nagsisimula ang panloloko. Makalipas nga po ang ilang araw, may tatawag, magte-text. So kung hindi mo man siguro i-push through, siguro yung kakonsyaba niya ang tatawag na sa iyo. Mag-i-email sa victim, magpapakilala na empleyado o opisyal ng BOC, katulad ng nabanggit ng BOC sa kanilang abiso, o kaya naman ay courier company o iba pang ahensya ng gobyerno. Kapag kasi may ganito parang third party na, siguro parang mawiwindang yung victim. Baka akalain niya, ay totoo ito. Tapos siguro sasabihin pa, mapupunta po sa record niyo ito kung hindi niyo kukunin. Magbabayad. Alam mo naman tayo mga panic. Don't panic, it's organic. Sasabihin nila na dumating na ang parcel, ngunit katulad ng nabanggit namin, naka-hold ito sa customs at kailangan munang magbayad ng customs duty. So kung ano-ano pa, nandiyan ang buwis. Ito pinakang sikat sa lahat, processing fee. Ayan. Storage fee, anti-money laundering clearance o iba pang sinasabing bayarin bago umano ito mailabas kung ikaw po ay nagdadalawang isip at piling mo naman totoo siya, which I doubt. Pwede ka naman magkwento sa mga kaibigan mo, magtanong at magsiliksik. Pero mga kahuntahan, nilinaw po ng Bureau of Customs na wala silang opisyal o empleyado na autorisadong tumanggap ng bayad gamit po ang kanilang personal na bank account, e-wallet o money remittance services. Kaya naman pagka meron ng ganitong nagsabi sa inyo na dito nyo po ipapadala ang bayad, wag na wag ho kayong magtitiwala, wag na wag nyong send ho yan. Dahil peke po yan, scam yan. Dahil po ang lahat ng lehitimong transaksyon ay dumaraan sa opisyal na proseso at mga otorisadong payment channels. Yan po ang paniwanag po sa atin, ang paalala sa atin ng Bureau of Customs. Sabi ni Miss Teresita Atienza, kapag nanghihingi ng pera, automatiko love scam na yan. So kapag may money involved na, nako, ikaw ay mag-bounce na. Sabi ni Miss Teresita, si husband daw niya, hindi siya hiningan ng pera kahit nung hindi pa sila kasal. At lalo na ngayong kasal na sila. Ka-join pa niya siya sa bank accounts. Siguro tama nga ito. Siguro if may money nang involved, talagang wag na. mag-isip-isip ka na. Sign na yan. Red flag na yan kapag may money involved. Marami pa tayong pwedeng himayin about this topic. And of course, yung mga nagpapabati sa atin, siguro unahin na natin. Ayan, kasi sige, parang Beshi. may nagdiriwang ng birthday ngayon. Courtesy of Ewen. Sino ba ito?
Magandang umaga, happy Sunday morning and happy 43rd birthday kay Julie Rose Anies Olinares ng Barangay kay Tommy sa Binangonan, Rizal. Happy Maraming salamat birthday. po and enjoy your day. More candles to blow. Alam mo yung mga Yes, matatanda ganyan, more candles to blow. At syempre, Beshi, makakalimutan ba natin na batiin ang happy birthday din? Happy birthday. Happy birthday, Ka Jerry. Happy birthday sa other half ng 2x2. Ayan. Ka Jerry Baha. Ay, Ka Jerry, sanay ako ng may ka sa umpisa. Sir Jerry Baha, happy birthday. Bikini men. Maramdaman bukas. Tuloy-tuloy ang ating untahan sa ating pagbabalik. Ang ating oras 10:40 in the morning. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong paminaw, pagtanaw. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ford. Naman si Edniel Parosa. RH. RH. 14 minutes na lang bago mag-alas 11 ng umaga. Alam mo, nakakalungkot tong comment ni Miss Teresita. Ang sabi niya, sabi niya? iba parang alam na nilang scammer kasi puro illegal ang ginagawa pero naniniwala pa rin. Yan yung binabanggit natin kanina sa simula pa lang ng huntahan na talagang yung iba ay pilit sasabihin na hindi, totoo yan. Kasi gusto nilang makaangat na sa buhay. Umalis na sa lugmok ng kahirapan. Diba? Ang dami sa ating mga kumakapit sa mga ganito. Pero no judgment naman tayo dito kasi yung iba naman talaga successful sa ganitong buhay, sa ganitong paghahanap ng kanilang love online. Meron nga lang kadalasan yung iba talagang nasa scam. Kaya nga, ano nga ba ang mga karaniwang red flags ng isang love scam? Pasadahan natin, Beshi. Una? Yan, ang unang-una ho dyan sa karaniwang red flags sa isang love scam. Ito po ay mabilis silang magpahayag ng pagmamahal kahit hindi pa kayo nagkikita ng personal. Dito mo masasabi, paano mo, di ba yung iba naniniwala sa love at first sight. Pero paano ka nga naman ma-in love sa isang tao kung hindi mo naman sila nakikita personally? Ano yun? Love at first chat. Ito pa isang red flag. Laging may dahilan kung bakit hindi sila makapag-video call o makipagkita. Ayan, laging busy, laging si ganito, kesyo ganito, ganyan. Kaya hindi sila makapag-video call. Pero katulad ng kwento kanina ni Beshi, yung iba nakakapaggamit o gumagamit ng AI. Kaya beware, be alert, be wise. Be wise. Yun. At ang pangatlo natin dyan, Beshi, nagpapadala sila ng larawan ng mamahaling bagay, ngunit hindi ito mapatunayan. Ayun. Maging mapagmatsyag. Mapanuri. Siguro, mapanuri sa kanilang mga ipinapadala. Mamaya, kinuha lang pala yun sa Pinterest. Yes, online. Alam mo yun. Ang dami kasi yung mga pictures kasi sa Pinterest, kung alam niyo yun, yung red pin, ang logo, ay para talaga siyang real time, real life. Kasi yung iba kasi doon nag-share ng photos, and then madali lang din siyang makuha kapag naka-public. Yung iba ganun ang ginagawa doon, kumukuha. Oo, meron din, Beshi, iba na kumukuha sila doon tapos ini-story nila. Parang POV nila ngayon. Pero alam naman natin na hindi nga sa kanila yon, di ba? Pero kung magaling ka kasi maghanap, makakahanap ka ng totoo. Yung kapani-paniwala. Bakit naman kasi hindi mo nalang gawin na sa'yo talaga, galing sa'yo? Kaya nga di ba yung iba gusto ng aesthetic o Pinterest style yung kanilang bahay. May kilala kong ganyan. Hindi ako yan. Uy, puro poster na movie yung akin, ha? Hay nako, tayo pa ay magsumika para makaranas tayo, tupad yung ating Pinterest life na gusto.
Ito pa isang red flag. Bigla nilang sasabihin, ito na nga, yung pinakang karaniwan, na nagpadala nga sila ng regalo o malaking halaga ng pera. Pero magbibigay ka din naman. Yan. At sa huli nga, may hihinging bayad para umano sa parcel, emergency, visa, ospital o iba pang dahilan. Diba? Yan ang parati nilang natin tong Beshi, yung ospital. Meron din akong kakilala. Oo. Yung nangyari naman sa kanya, meron siya nakakausap. Parang matagal-tagal na sila nag-uusap, months na Months gano'n. na talaga. Oo. Grabe yung dedication ng scammer, makapang-scam lang, Yes. no? Tapos, after nilang ilang buwan nag-usap, biglang tumawag yung someone na umiiyak. Tapos, totoong boses? Oo. Umiiyak. Or hindi ko alam kung ini-AI ba yung boses na yun, ha? Tapos umiiyak. Tapos sabi, parang na-hospital si ganito, si ganyan, na wala siyang pera. Pwede ba akong humiram sa'yo? Tapos ito naman na isa. Hindi pa sila nakikita hindi talaga. Pa, oo. Tapos ito namang isa ay syempre meron na siyang na-build na na connection. Yung emotions niya ando na din. So pinahiram niya ng pera. Ayun, malaking halaga ba? Ayun na hindi ko alam kung ano talaga. Tawagan mo ngayon, pag-istoryahin mo. Ay, nako. Kasi doon na nag-start. Tapos eventually, humingi doon niya nalaman na scam na pala. Oo, talagang humingi na ng humingi. Kung sakaling makatanggap kayo ng ganitong uri ng, o kaya mabibiktima kayo ng ganitong uri ng scam, huwag kayo agad magpadala ng pera. Maglaan muna ng oras para i-verify ang impormasyon. Maaari ring direkta makipag-ugnayan sa BOC. I'm sure meron silang portal somewhere sa kanilang official website o kaya sa kanilang official Facebook account kung saan pwede ka makipag-ugnayan if legit ba yung ganitong uri ng process. O kaya naman makipag-ugnayan sa courier company gamit ng kanilang official na hotline o website o social media pages. Lahat naman ng yan mayroong official social media pages. Hanapin lamang ang blue check. Diba? At doon na kayo magpadala ng inyong message. At syempre, Beshi, ang parati pa nating binabanggit sa kanila, wag ho tayong magbahagi ng ating personal na information. Tulad po ng ating bank account details. Ito po ay ang mga iba't ibang klase ng bangko natin. Yung mga bank accounts. Sasabihin kung ano-ano yan. At syempre, lalo na yung pag hiningi yung bank account number kasama yung nasa likod, yung CVV. CVV. Oo. Tapos yung date pa, yung expiration date. Yan ang mga kailangan pag ganyan At yung one-time password o OTP po nga binabanggit, pati na rin po ang ating PIN at iba pang sensitibong datos. Actually, kahit nga birthday di ba madali na din nilang maano. Kaya pagka hiningan na ho kayo ng mga ganyang bagay, wag nyo na ho talagang ibibigay kasi yan na po, scam na yan. Ay, nako. Sadyang may hirap talaga maghanap ng love, pero wag po tayong kumapit sa mga ganitong mga panandalian lang naman tapos ikaw pa ang mazizero. Talaga mawawala ng laman ng bangko mo. Parati ho nating tatandaan na darating at darating ang para sa atin sa tamang panahon. At dahil dyan, pasadahan natin, Beshi, ang mga nakakasama natin online. Go, Beshi. Mauna ka? As usual, nakakasama natin palagian si Mr. Teresita at Kenza. Ito, nakakatuwa kasi nagla-lunch daw siya habang nakikinig sa muntahan. Ma'am Teresita, ano pong ulam nyo ngayong... binanggit niya, ginataang isda. Wow, sarap! Gusto mo yung parang early lunch, di ba? Ayaw yung mag-lunch mamaya sa Rapido Hot Balita Sunday Gusto ko edition. yung reaction natin, pareho pa tayo, sarap. Tapos tatawa after, ganon. And of course, kay Mr. Gabby Andal na nakatutok din via YouTube, kay Sir Melvin Letrodo, at kay Socorro Ricafort. Sabi niya, sarap makipaglaro sa mga scammer. Di na alam kung sino na sa dalawa ang nang i-scam. Okay, gusto mong balikan, di ba? Pero be careful pa rin kung gusto mong balikan ng scammer. Baka mamaya, mas magaling pa rin siya sa iyo. Ikaw pa rin in the end ang mas-scam. Mr. Socorro Ricafort. Ayan. Magandang umaga din po kay Sir Randy Santisas at kay Olangkay Tommy. Pabati po dito sa Cotabato City from Olangkaya family. Magandang umaga po. At syempre kay Sir Alvin De Torres. Good morning. From Binyan, Bel Air, Laguna. Bel Air 3, Binyan, Laguna. Magandang umaga. At kay Tien Rivera. Good morning. At kay Ken
Magandang umaga. Magandang umaga. And of course, sa aking mga kapamilya dyan sa Lucena City, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa aking Mother Earth na si Vicky. Yan. Nakalimutan. Vicky, di kasi dalawa-dalawa pangalan Okay. ni Mama eh. Tapos may isa pa siya, si Facebook name niya. Di ba? Sa aking Father Earth na nandito na ulit sa Maynila. At sa aking mga kapatid, kay Aubrey, kay Ate Willa, kay Ate Apple na nasa Croatia. Sa aking mga pamangkin, si Arnie, Atara, Ellie, and Rap. Oy, may pahabol dito si Sir Arturo Capito Comilio watching from Eastern Samar. Good morning po. At kay Mama Ninya Galorport. Good morning. Listening from Las Piñas City. Magandang umaga po. At syempre, Diyos marhay na aga po sa mga taga Bicol, sa aking mama at papa dyan. Mama Gina and Papa Edwin at sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. Ingat-ingat po kayo. Sa mga dihuan at dichosa na lagi nakikinig dyan sa may Kamindanawan, sa amang parte, Davao, North Cotabato, Pico ngayon. Good morning. Ingat po kayo. Wala po ba tayo dyan? Gugutom na ako. Gawa kasi nung ginataang isda ni Mystery Seed at Yenze. At saka yung pa-breakfast ni Sir Val, yun talaga ang nasa isip ko. Hindi ko pa kasi kinakain eh. Mamaya ka sa akin. Mamaya kang silog ka dyan. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Umantabay at tumutok sa ating programa, ang inyong favorite Sunday morning habit. Dito na po tayo nagtatapos. And of course, samahan niyo po kami until next Sunday, 10 a.m. in the morning until 11 in the morning. Nakasama ang inyong Beshi. Sa ko po si Beshi Josa. At dito naman po si Beshi Wina. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 4 minutes before 11 in the morning. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto